Ngayong hapon magpapatuloy tayo dito sa ating pong topical na series. Tulad ng sinabi ko, hindi tayo madalas nagkakaroon ng topical, pero from time to time siguro maganda rin namang meron tayong mga topic na dinidiscuss na siyang tinatalakay din ng banal na kasulatan. So, matatandaan natin na tinalakay natin yung ating pong topical series ay pinamagatan nating knowing. So, knowing and doing what is right, knowing and doing God's will, knowing the church and its calling, knowing how to serve God, knowing the reality of true conversion, and then dalawa pong lessons ay ating pong binigyang pansin yung knowing how to win souls. Ngayon namang hapon ay ating bigyang pansin ng isang mas practical pa na paksa at palagay ko itong paksang ito ay isang bagay na struggle din nating lahat. Knowing how to deal with anger. Knowing how to deal with anger. Now, binanggit na natin yung pangyayari patungkol kay Charles Kirk na ito naman ay isang balita na nabalita sa buong mundo ang pagpaslang sa kanya, no? At palagay ko mga kapatid, at siguro hindi lang palagay, pinaniniwalaan ko na ang pagpatay sa kanya ay hindi lamang may kinalaman sa kanyang political stance, being a supporter of a conservative politics in the United States of America, but also to his boldness in proclaiming the truth of Scripture. He was hated because of his stand for truth. Yan ang aking tingin sa pangyayaring ito, hindi lang dahil may mga hindi naniniwala o maaring hindi nagpa-follow doon sa kanyang political stand. At ako rin naman, masasabi ko na I don't agree sa lahat ng mga sinasabi ni Charles Kirk. But essentially, I believe he is a true Christian. He is a true gospel preacher. And he is a bold teacher of God's word. No? So if you can follow yung kanyang mga clips, if you can follow yung kanyang mga ginagawa, no, marami naman yan, makikita nyo sa internet. Now, binanggit ko yan sapagkat dito makikita natin na ang galit ay pwedeng magdala sa tinatawag na karahasan. Anger can lead to violence. And if we are honest, all of us here, at different times, in varying degrees, struggle with this powerful emotion. Ang galit ay sumisira ng relasyon ng mag-asawa, relasyong magkakaibigan, pamilya, maging sa church. Diba? Nasisira, nadidivide ang isang iglesia dahil sa galit. It is the same emotion na nagdadrive sa mga terrorists to unleash their ideologies in destructive ways. Pero, sa kabilang bahagi, mga kapatid, dapat nating maintindihan na itong emotion na ito na galit ay binigay ng Diyos sa atin. It is a God-given emotion. Kaya nga, dapat kung ito ay galing sa Diyos at binigay ng Diyos, dapat idirekta natin itong galit na ito ayon sa layunin ng Diyos. Ayon sa paraan at gusto ng Diyos. Otherwise, magiging harmful ang galit sa buhay ng iba. At hindi lang yun, magiging harmful din ito sa ating sarili. So ako ay nagsasalita rito na hindi nagsasabing perpekto ako sa bagay na ito. No? Maraming pagkakataong ako'y nagkamali, nagkasala, at nagamit ang emosyon na ito sa mga bagay na mali. At yan po ay isang katotohanan na nais kong aminin at nais kong sabihin na maging ang usapin ng galit ay isang bagay na kinakailangan kong pagtagumpayan. Pero ito'y ina-address ng salita ng Diyos.
Kaya nga, dapat din nating bigyang pansin sapagkat alam natin kung gaano katindi ang pwedeng maging resulta kung hindi natin ma-address ito sa ating mga sarili bilang individual na Kristiyano at bilang isang iglesia. Ngayon, tulad ng sinabi ko, pag hindi na-address ng tama, hindi na-direkta ng tama, ang isang God-given emotion na anger, it will cause harm. Not only to you, but to yourselves. And therefore, we have to direct it to the proper directions. No? You have to direct it according to God's way so that it will not be harmful but profitable. So that is the message that I want to bring to you this afternoon. The way to deal with anger is to see it through God's purpose so that it becomes profitable rather than sinful and harmful. Ulitin ko lang. The way to deal with anger is to see it through God's purpose so that it becomes profitable rather than sinful and harmful. And I have two headings. First, let's look at the biblical presentation of anger. And then secondly, the biblical prescription or direction in handling anger. No? Biblical presentation of anger and then biblical prescription. No, nawala tuloy ako doon sa alliterations. Or direction in handling anger. So, unang-una, paano pinipresent ng Bible yung anger? First of all, anger can be right. Yan ang unang presentation ng Bible. Anger can be right. Ephesians chapter 4 verse 26. Maggalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. O dito makikita natin, pwede palang maging tama yung galit. Si Pablo pa nga nagsabi, magalit kayo. Now, alam nyo, kontra yan. May mga ilang aklat na mababasa kayo na nagsasabi, yung pagkakaroon ng galit daw, may mga ganyang paniniwala, even within Christian community, yung galit daw ay hindi daw yan laging tama. No? Hindi daw yan laging makakabuti. Mababasa niyo yan sa mga Christian books. Sa mga bookstore, Christian bookstore, may nabasa ako minsan ganyan. Lalo na yung mga libro na may kinalaman sa temperament or child rearing. Ang impression lagi sinasabi, anger is always harmful. Anger is always destructive. And therefore, sinful emotion. Pero that's not entirely accurate. Sapagkat pag binasa natin, maging sa gospel, si Jesus mismo, nagagalit at nagalit. Alala nyo na, nung ang Panginoong Kristo pumunta sa Jerusalem, nakita niya na yung templo, ang daming nagtitinda roon, ginawang lugar ng kalakalan. Naging maingay yung templo, hindi sa pagsamba at pagpupuri, kundi sa ingay ng mga hayop na ibinibenta. No? At dahil doon, nakita niya na yung sanay bahay ng panalanginan ay naging maingay para sa money changer. No, alam niyo kung bakit merong money changer na nangyari? Sapagkat bumibili, no, yung mga galing sa ibang lugar, galing sa ibang bayan, siyempre, mga Hudyo na galing doon sa nakatira na sa labas ng Jerusalem o labas ng Israel, yung currency nila na hawak ay hindi na yung currency ng mga Hudyo. So, kaya ang ginagawa, pupunta sila doon, magpapalit sila, parang money changer yan eh. Yun, ginagamit na rin ng mga, ng mga negosyante doon mismo, nagpapalitan na ng pera, tapos bibili ng mga, kung ano-anong mga pwedeng bilhin, at maaaring bibili rin ng mga hayop ng panghandog. So yun ang nakita niya. Anong ginawa ng Panginoon? Ipinakita niya yung kanyang banal na galit, na siyang nagtulak sa kanya para itabo yung mga hayop
No, at i-overturn yung mga tables at maging yung mga lagayan ng mga coins na talagang sinaboy ng Panginoon. At sinabi ng mga alagad, matapos niyang maobserbahan ng mga alagad yung ginagawa ni Jesus, sabi niya doon, sabi sa John chapter 2 verse 17, His disciples remembered that it was written, zeal for your house will consume me. Yung nakita ng mga, naalala ng mga disipulo yun, yung sinasabi sa Old Testament na yung tigasig, yung sikhay para sa bahay ng Panginoon ay nagbibigay alab sa puso ng isang tao. Yung bang pagmamahal mo sa mga bagay na tama, yung pagmamahal mo sa mga bagay na mabuti at sagrado, tapos hindi mo nakikita na ginagawa ito ng mga tao, nagbibigay ng alab sa iyong kalooban. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng galit. Isang pangyayari din, ng Panginoong Kristo nandoon siya sa sinagoga sa araw ng Sabat. Natatandaan niyo ba yan? Na merong isang lalaki roon na paralisado ang kanyang kamay. Ang ginamit sa English ay withered hand. So parang tuyo yung kanyang kamay. Tapos, yung mga Pariseyo, tinitingnan nila kung si Jesus, papagalingin niya yung lalaki. No? Kasi iniisip na, tingnan natin kung papagalingin kasi bawal gumawa sa araw ng Sabat. Bawal gumawa. Para sa kanila, maging yung pagpapagaling ay gawa sa araw ng Sabat. Binaviolate. Nagising kayo, no? Pag nagkakamali, nagigising yung mga tao. Kanina, medyo gaganon-ganon na kalooban talaga ni Lord yan. Binaviolate. Yung tinatawag na rest. Di ba? So, dahil may violation na nangyayari, no? Ay sa tingin na mayroon silang pwedeng iakusa kay Jesus. Alam mo ba, alam ni Jesus yung nasa puso ng mga Pariseyo eh. Basahin natin sa Mark chapter 3 verse 5. Sila'y tiningnan niya ng may galit, nalulungkot siya sa katigasan ng kanilang puso, at sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat niya ito at nanumbalik sa dati ang kanyang kamay. So dito makikita natin, ang Panginoong Kristo ay nagpapahayag din ng kanyang galit. Pero hindi sa isang makasalanang paraan, kundi sa isang banal na pagkagalit. Dahil nakita niya na itong mga Pariseyo ay mga hypocrite. Merong matitigas na puso. At mas binavalue nila yung rigid rules above compassion for a suffering man. Isipin mo, para doon sa kanila, pagalingin mo yung may sakit sa araw ng Sabat, ay isang violation na sa araw ng pamamahinga. Para sa Panginoong Kristo, ano bang klase mga taong ito? Yung kahabagan mo, yung pagtulong mo sa isang tao nangangailangan, ay ituturing mong violation sa araw ng pamamahinga. Kaya naggalit siya. Para sa kanya, ito isang hypocrisy. So here, we can see that the Lord's anger, in both cases, were sudden. Napaka-sudden. May mga tao nagsasabi, alam mo, huwag kang pabigla-bigla sa iyong galit. Dito, sudden din ng Panginoong Kristo sa kanyang galit, di ba? Kasi daw, dapat ang acceptable anger, yung bang pinagplanuhang galit. Ang hirap naman yatang magplano ng galit. Ano? Naranasan niyo na ba yun? Planned anger. Ewan ko kung kaya niyong practicein yan, pero I cannot do that. I don't think. No, I have the ability to plan my anger. So, brethren, let me say, anger can be right. But not only that, the Bible presents that anger can go wrong. Anger can go wrong. It can become sinful. Now, we can explain this in a very detailed way, but at this time, let me borrow J. Adams' suggestions. Si J. Adams ay isang mahusay na manunulat na patungkol sa
counseling, although hindi naman lahat ng mga sinasabi niya ay niyayakap natin, pero isa siyang magaling na manunulat. He's a reform Christian and then a reform writer, reform pastor, no? And we can also consider a theologian. I've benefited a lot from his book, yung about forgiveness, napakagandang libro, no? At he's a good writer. Meron siyang suggestion na anger can go wrong in two ways. Yung una, sabi niya ay, yung tinawag niya itong ventilation. Ventilation, that is blowing up. Huh? Now, ito yung blasting out or blowing up in anger, na it is like a releasing a surge of emotional energy that ends up wasted. Yun ang sabi niya. Sabi niya kasi, instead of channeling, imbis na ginagamit mo yung energy mo para humanap ka ng solusyon o i-address mo yung problema mo constructively, ginagamit mo yung energy mo sa isang destructive na paraan. No? Na makaka-distract o makakasira sa buhay ng iba, no? Sa damdamin ng iba, o maging sa sarili mo. The truth is, kapag nakasakit tayo ng iba, especially if it is done intentionally, alam niyo mga kapatid, we have to admit this, we also hurt others. We also hurt ourselves. When we hurt others, we also hurt ourselves. Kaya parang, alam niyo, yung anger, parang ano rin yan parang baril. Yung baril, hindi yung water gun, ha? Sinasabi niyo ay hindi talagang totoong baril. Pagka yan pinindot mo yung gatilyo, yung pag-release ng bala, mayroong tinatawag na, anong tawag dyan powerful recoil, no? May balik yan sa iyo So, parang ganun din ang galit. No? When we explode in anger, the damage is felt not only by the person at whom our anger is directed, but also by our own, the impact can also be felt ng isang taong nagpapahayag ng anger. Meron ding dating sa katawan mo. Meron ding dating sa isip mo. Meron ding dating sa puso mo. No? Now, yung modern psychology ngayon, often, they encourage this kind of expression, yung blowing up, as a form of emotional release. Sabi nila, pagka galit na galit ka sa isang tao, alam mong gawin mo? Pumunta ka sa isang lugar at magsisisigaw ka. No? Yung nakakarinig ko, kaya naman, alam ba, galit ka sa tatay mo. Asar na asar ka na talaga sa kanya. Kumuha ka ng unan. Pagsusuntokin mo yung unan. No? Anyway, hindi naman ang tatay mo nasasaktan, yung unan naman. Alam niyo, meron nga ako nabasa na meron daw mga, yung parang mga psychiatric clinic na meron daw mga punching bag mismo doon sa kanila. At ang purpose daw noon, halimbawa may problema yung isang tao sa anger, sa kanyang temperance, ang gagawin daw ng doktor, sige, tuntukin mo ng husto, bigay mo na lang husto yun doon sa punching bag. Kahit sino man yung taong kinag-iinisan mo. Diba? Inis ka kay Jerwin, no? No? Naiinis kunyari si John Sear sa kanya. Ang gawin mo, ay yung punching, doon mo na, bigay lahat. Ang tawag blow up mo na yan doon. Now, mga kapatid, itong ganitong paraan, sinasuggest yan ng iba. No, mga kapatid. Yung iba naman, siguro, pagka galit na galit ka na, maglaro ka ng basketball para kaya mag-swimming ka. I-immerse mo yung sarili mo, mag-video games ka. It's your way of pag-vent out mo ng iyong anger. But I believe this approach is what I would call a kind of ritual murder. Kasi even if no one is physically harmed, the inner hatred is still being nurtured. Tama ba? Kasi kahit wala kang sinasaktan,
yung dito sa loob mo, yung galit mo, lalo-lalo mong pinasisigla. No? Eh, violation pa rin yan eh. Doon sa utos ng Panginoong Kristo eh. Di ba, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 22, pag meron daw tayong galit sa puso natin, equivalent daw yan sa ano? Pagpatay sa tingin ng Diyos. Therefore, simply redirecting anger into a symbolic or ritual act does not make it righteous. No? It still violates the spirit of the sixth commandment. Thou shalt not murder. No? Anong sabi ng Proverbs 14:17? Ang taong magagalitin ay gumagawang may kahangalan. Ngunit ang taong may unawa ay may katyagaan. Proverbs 14:29. Ang makupad sa galit ay may malaking kaunawaan. Ngunit ang madaling magalit ay nagbubunyi ng kahangalan. Proverbs 29:11. Inihihinga ng hangal ang kanyang buong galit. Ngunit ang matalino ay nagpipigil ng tahimik. So, yun ang una. Sabi ni J. Adams, ventilation. Meron pa pangalawa, internalization or clamping act. Internalization. It means releasing the emotion within themselves. No? Nire-release mo yung emotion mo, doon sa loob mo. Parang you simply means turning the anger inward in a hidden way. Parang wala ka ng hindi mo nabo-blow up, di ka nagsasalita ng pangit, di ka sumisigaw, di ka nagwawala, no? Pero pinaparamdam mo yung nilalagay mo lang yun sa loob. Eh parang walang pinagkait, parang kinikim-kim mo, no? Yung galit na yun. Kapag ganyan ang nangyayari, ano nagiging resulta? Diba, nagre-resulta yan sa sullenness, yung tinatawag natin na pagtatampo ng may pagkayamot. O yung tension o hapit na damdamin, bitterness, kapaitan. O pwede rin mauwi yan sa boredom. Yung pagkabagot. Now, in most cases, resentment will stay. No? So, hindi ka nga nagagalit, hindi ka nagsisisigaw, wala kang sinaktan na tao, pero ang nangyayari, yung loob mo nagwawala, at hindi yan minsan nawawala. At hindi yan ang tawag nito, hindi yan bumababa. Minsan nag-i-stay yan ng matagal. Minsan nag-i-stay yan ng ilang linggo, minsan nga taon pa eh. No? So hindi rin makakabuti. And let me say something about boredom. Boredom, di ba? Minsan, isa daw sa mga epekto niyan yung boredom. Pagkabagot. Alam niyo yung boredom is not simply something that happens to you or the result of your circumstances. Rather, it is your refusal to accept the situation you are in. That's boredom. Huh? Kasi madalas pag sasabi natin boredom, boring naman ang ginagawa na buhay natin, yung lalo na pagpaulit-ulit. Yun at yun. Yung ginagawa mo. Naboboring ka. Pero ang totoong boredom ay yung hindi mo natatanggap yung kalagayan mo. Hindi mo natatanggap yung sitwasyon mo na kung saan ay binigay ng Diyos sa iyo. Kaya nga, mahalaga na maintindihan natin na ang anger can go wrong. Ang sabi ng salita ng Diyos, all squabbles, all quarrels, all bitterness must be settled sweetly. So that is the biblical presentations of anger. So, madali lang, Hindi naman kinakailangan maging komplikado. Dalawang presentation, it can go right, can be right, but it also can go wrong. But let's go to the biblical prescription or direction in handling anger. May tatlong bagay na gusto kong sabihin patungkol dito. Unang-una, tawagin natin itong redirection. Redirection. So, tanungin natin. Sagutin natin yung tanong na to. Let us answer this question. Who invented anger? Who invented anger? It is not a human invention. It is a God-given emotion. It is an emotion woven
into the fabric of our humanity. Anger is part of being created in the image of God. Kasi maging ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang galit in a righteous way. Pero bakit kaya binigyan tayo ng ganitong klase ng emotion? Isip niyo ba yun? Kaya tayo binigyan ng ganitong klase ng emotion? Ito ba'y binigay para gamitin natin ito para mag-explode at others? Or turn it inward until it consumes us hanggang sa talagang sobra yung ma-consume ka na doon sa galit mo, no? Masunog ka na ng gusto? Certainly not. Ibinigay ng Diyos ito upang ma-motivate tayo to push us to seek solution and to confront problems rather than ignore them. Ang ibig sabihin ng redirection is we have to redirect it properly. Anger can drive us to tackle difficulties and address wrongs. Halimbawa, maaaring isang tao na makikita mo may ginagawa siyang mali, nakakaramdam ka ng galit, so anong gagawin mo? Confront him. Kausapin mo siya. No? At sabihin mo sa kanya, meron kang ginagawang mali. Mali ang sinabi mo, mali ang pananaw mo, mali ang ginawa mo. Okay? So, nakakatulong ka pa. Yung galit na yon ay maaaring makatulong ka sa iba. Na makita at ma-realize niya ang kanyang pagkakamali. Siyempre, gagawin mo yun sa isang mahinahong paraan, hindi sa isang pabulyaw na paraan. O maaaring mayroong issue, o mayroong isang principle na kinakailangang itackle o atakihin. Alam mo, may mga problema kasi natin minsan. Alam mo, nagbabasa kayo ng libro. Ng iba, marami mahilig magbasa ng libro dito. O nakikinig kayo sa mga maghuhusay din ng mga authors. Na minsan may makita tayong maaari sa tingin na hindi mo nagustuhan doon sa kanya sinabi. Minsan ang aatakihin mo, yung tao. Instead na yung principle. Di ba? Dapat yung principle, hindi yung person. Kasi maaari yung taong yun ay isang mabuting tao, isang godly na tao, pero maaaring doon sa bahagi na yun na hindi, sa tingin mo, hindi tama yung kanyang sinabi. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo ay nagkakasala. Lahat naman tayo ay pwedeng gumawa ng mga bagay na sa tingin na maaaring hindi umaayon doon sa nakikita nating tama. So, pwede nating i-confront maging yung principle na hindi yung person ang siyang kino-confront natin. So, yun ang sinasabi ko. At ang layunin mo ay hindi para makasakit o mag-humiliate. Halimbawa, if you rebuke a brother for a wrongdoing, dapat ginagawa mo yon hindi para liitin siya, no? Hindi para yung sinasabi, belittle. Pero para matulungan siya. Para ma-realize niya na mali siya. And hopefully, maging daan ito para magsisi siya. So whether you confront or correct, do it with loving purpose. Anger is a means God has given, but it is never meant to be abused. It is a means, so God-given, pero hindi ito paraan para i-abusuin. Kasi pwede namang maging maabuso natin yung mga bagay na maaaring mabuti na ibinigay ng Diyos. Diba? Pinag-uusapan natin ito, ewan ko kung member kayo nung isang chat group sa SGCC na pangmagat ay random. Sino rito ang member? Ha? Taas ang kamay? O yan. Nakikita niyo doon, lahat pinag-uusapan, lahat may biroan, may patungkol sa politika, lahat nandoon na. Hindi, bawal yun doon sa ating SGCC members, ha, mga kapatid. Tandaan natin, ha, kaya meron na tayong ruling. No? Hindi pwede yan doon. Pero doon sa SGCC random, no? Nakita nyo, may mga palitan ng kuro-kuro, no? May mga palitan, di ba? Pinag-uusapan ngayon. Masama ba talaga sa isang Kristiyano ang magkaroon ng baril? No? Di ba? So kung titingnan mo ng maigi ang Biblia, hindi. Hindi masama. Pero, ang pagkakaroon ng isang bagay na hindi masama ay pwedeng abusuhin. Pwedeng magamit sa kasalanan. Pwedeng maging daan para maging matapang at mayabang. Di ba? So yun ay isang bagay na titingnan mo rin sa sarili mo. Yung isang bagay na tama, ay maaaring maging daan para maabuso mo. Okay? So, halimbawa, si Martin Luther,
Natandaan nyo, isang German reformer. Very energetic siya sa kanyang mga writings. At sa kanyang pagsusulat ng kanyang oposisyon sa Roman Church, sa Pope, sa Magisterial Church. Especially yung ginagawa na tinatawag na indulgences. Natatandaan niyo yung sobrang naggalit talaga si Luther doon sa indulgences. Dahil nung panahon na yun ay itinatayo, nire-renovate yung St. Peter's Basilica sa panahon ni Pope Leo X. No? So ang isang paraan para ma-sustain yung pagre-renovate ay yung indulgences. Nagbebenta ng indulhensya. Ang indulhensya ay yung halimbawa kung meron kang kamag-anak na namatay na, hindi mo tiyak, kung siya ay nasa langit na, bibili ka ng indulhensya. Pagka nakabili ka, okay na. Okay na yung kamag-anak mo ron. Kaya nga, di ba, nakarating si Tetzel, ng mahusay na siguro commercial talker patungkol sa indolence. Sabi niya, di ba, the moment you hear the coin rings, doon sa lagayan ng nung offering bag. Sabi niya, the soul in the purgatory springs. So, kita nyo, nung nalaman niya, malapit na si Tetzel sa Germany. Doon na siya nagsimula ng pagpahayag ng kanyang galit ng opposition dito sa katuroang ito. So makikita natin at yung galit niyang yun na nauwi sa pagsusulat niya ng 95 theses na sinilagay niya doon sa castle ng Wittenberg Castle. Ano nangyari? It turns the world upside down. It turns Europe upside down. It started with his holy anger against the abuses, against the errors that being spread among the people nung panahon niya by the Pope, bishops, and church authorities. No? Kaya ano nangyari? Naging ganun siya. So ang punto ko lang dito, pwedeng magalit, pero nating ma-redirect yung galit natin sa isang tamang paraan. Some say that love and anger cannot exist at the same time. Pwede daw ba yun? Sabi nila, hindi pwede yun. Pagka galit ka. Pagka may love ka. Pero alam mo, naniniwala ako na pwedeng mag-exist yan at the same time. In fact, true love can redirect and control anger. When love is the motive, anger is not destructive, but constructive. It seeks to correct. It seeks to protect. It seeks to guide. Ephesians chapter 4, verse 15. Rather, speaking the truth in love. Speaking the truth in love. Ephesians 4:29. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. The point is, we can only speak words that truly edify when love is the motive behind them. Iba naman, sabi nila, some people can say, sabi nila, you cannot control temper. Mahirap naman yan. Mahirap kontrolin yan. Mahirap ba talagang kontrolin? Pero sa experiences ninyo siguro at experiences natin, nakokontrol naman eh. Halimbawa lang, no? Merong isang nanay. Galit na galit siya doon sa mga anak niya. Diba? Galit na siya, biglang tumawag yung friend niya sa cellphone. Kayo, mga bata, kanina pa kayo nagkakalat dito. Tapos biglang tumawag, Mare, andiyan ka pala, kumusta ka naman? Buti napatawag ka. Nakita niyo kung paano mag-ship? Kaya eh. Ang bilis eh, di ba? Halimbawa, galit ka talaga dun sa boss mo. Hindi mo siya gusto kasi hindi siya considerate. No? Pero hindi ka nagsasalita ng pangit sa boss mo. Di ba, sir? Ganun ka pa rin. Opo, sir. Yung gawin mo na yung tapusin na natin yan, kasi mahuhuli tayo. Opo, sir. Di ba? Hindi ka nagagalit eh. Pero yung mga nasa baba mo, tapusin nyo na. Nahuhuli na tayo. Okay. Bakit nagagawa natin yun?
Intindihan niyo ba yun? Ang punto ko lang, kaya natin kontrolin eh. Depende lang siguro sa sitwasyon. Depende sa kausap natin. Depende rin sa pangyayari. Ang gusto ko lang sabihin, hindi totoo na yung temper cannot be controlled. Can be controlled. Sa ganun nga lang pangyayari, lalo pa nga kung meron kang alam sa scripture. Lalo pa nga kung alam mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, di ba? So, the real problem is not our ability to control our temper, but our priority. So the question is, what is your priority? Is it to please God? Is it to help others? Is it to build up the people around us? Or is it to simply vent our emotions? Sabi ng Bible, 1 Corinthians 10:31, so whether you eat, or drink, or whatever you do all to the glory of God. Redirection. Pangalawa, reconciliations. Now, ito ay isang malungkot na realidad at naniniwala ako, guilty rin tayo diyan. Guilty rin ng SGCC, guilty rin ng bawat isa sa atin. Maraming mga Christian churches are filled with unreconciled brethren, unreconciled brothers and sisters, unreconciled soldiers. No? Instead of pulling down the wall of separation, many choose to run away from it. Admit na natin yan. Fallen short tayo pagdating sa utos ng Panginoon doon sa Matthew 5:23 to 24. Kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana, at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. No? So, ewan ko lang sana naman walang nangyayari rito, mag-asawa, maatin dito magkagalit. No? Meron ba? No? O mga magkapatiran, no? Pareho kayong kumakanta pero magkagalit kayo, kaya nag-iiwasan kayong ganyan. No? I hope walang ganun dito sa atin. Pero nangyayari yan. It happens. No? Pero ang turo sa atin ng Panginoon, reconciliation. All loose ends must be tied up. Because reconciliation is especially important within the family of believers. Don't keep offenses piled away in your heart. Alam mo yung nagpa-piled yan, no? Nagpa-piled up, piled away. Ang hirap niyan. So, may mga panahon, mga kapatid, gusto kong sabihin, meron siyang sinabing hindi maganda. Alam ba, meron siyang sinabi. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, kaya ko bang pagtakpan ng pag-ibig yung sinabi niya? Kung kaya mong pagtakpan ng pag-ibig, okay na. Tapos na. No? Ano ba, meron kang nakita na simpleng mali. Tiningnan mo yung sarili mo. Sabi ng Bible kasi, di ba, love covers the multitudes of sin. Kaya ko bang gawin yon sa isang kapatid? Nakita ko si Billy. Meron siyang hindi magandang sinabi. Tiningnan ko. Damnable ba yung sinabi niya? Kinakailangan ko ba siyang kumprontahin? Kaya ko bang pagtakpan ng pag-ibig? Kaya ko bang yakapin siya kahit na may sinabi siyang hindi maganda kanina? Tingin ko kaya ko. O, tapos na. Diba? Yan ang sabi ng Bible eh. Pero, kung hindi mo kaya, anong dapat gawin? Lumapit ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya. Kausapin mo siya, no? Na ang motibo mo ay pakikipagkasundo. No? Sadly, some who are offended simply, what? Disappear! May narinig na hindi maganda. Ano nangyari? Biglang nawala. Asa na si sister, si brother? Wala na. Bakit? Na-offend. Pero hindi in-address yung problema niya, di ba? Biglang na lang nag-disappear. Biglang kung saan napunta na hindi mo malaman.
leaving nothing resolved and nothing accomplished. That's the problem. That should not happen, Fred. That should not happen. Huh? Alam mo, yung maliliit na bagay talaga pwede tayong magkaroon ng banggaan dyan sa maliliit na bagay. Pero kung kaya natin pagtakpan ng pag-ibig, okay lang. Man, huwag na natin intindihin. Kaya kong yakapin, kaya kong sabihin sa kanya, I love you, brother. Mahal pa rin kita. Yeah. Kung kaya mong gawin yan, okay lang. Pero kung hindi mo kaya, kausapin mo siya. Ha? Kausapin mo. Sabi mo sa kanya, alam mo, hindi ko nagustuhan, nasaktan ako sa sinabi mo kanina. Yun bang intention mo? Saktan ako? O ano ba? Sabi mo sa kanya. Pero meron kang goal ng pakikipagkasundo. Tama ba yun? Goal ng pakikipagkasundo. Sabihin mo sa kanya. At yun ang tama eh. Yun ang At ako, mga kapatid, yung iba sa inyo hindi alam, pero marami nang kumukompronta sa akin dito. No? At marami nang nagsabi sa akin ng mga maaaring nasabi kong hindi maganda. At magkakaroon kami ng reconciliation. Dapat naman eh, no? May kumprontahin niyo si pastor. At kung kukumprontahin hindi kayo ni pastor, huwag kayong magagalit. No? Kasi, tama lang yun. Okay? Huwag yung bigla na lang mawawala. Bigla lang hindi aatin. Nanguhula ka tuloy. Anong nangyari? Bakit? Asa si Siwa? Bulong-bulungan na. Pastor, si ganyan. Hindi ko rin alam. Anong nangyari? Diba? Hindi yan tama eh. Hindi tama yan. Hindi biblical yan. No? Siguro, gagawin mo, lipat na lang ako sa ibang church. Akala mo doon sa lugar na pupuntahan mo, walang nakaka-offend. Ang mga righteous, yung mga tao ron. Sigurado ko meron din. Baka mas malala pa pagdating mo ron. Hindi ko lang sabing, di ba? Dapat ganun na maging practice natin. And I'm so much willing, if somebody would approach me and tell me, you have offended me, Pastor, with a view of reconciliation, we would be willing to say, okay, let's talk. And let's reconcile. No? Yun lang, mga kapatid. Walang away. Now, tingnan muna, baka may iniisip nyo, mayroon kayong iniisip si Pastor dito na, wala. Nagkataon nito lang yung topic natin, Walang mga tawag nito na sa utak ako dyan, honestly, wala. Pero ang totoo lang, nangyayari yan eh. Bigla na lang maglalaho eh. No? Now, punta tayo sa huli, replacement. Redirection, reconciliation, replacement. Mortification, as Puritans would say, without vivification is just suppression. Yan ang sabi ng mga Puritans. Let me underscore that. Mortification without vivification is just suppression. Anong ibig sabihin ng mortification? Killing your sin. Yan ang ibig sabihin niya, di ba? Literally. Supilin mo yung kasalanan mo. Ano ibig sabihin ng vivification? Palitan mo ng kabaliktaran yung kasalanan mong yon. Yung kabaliktaran ng kasalanan. No? Sapagkat kung hindi, isusuppress mo lang yung sarili mo dun sa yung ginagawa mo eh. Yung bang, alam ba yun, yung gustong-gusto mong gawin na sa tingin mo mali, hindi mo ginagawa, sinusuppress mo lang yung sarili mo, parang nalalo ka na nahirapan. Pero pag pinalitan mo ng maganda, yung pangit, nagiging mas maganda yung ating damdamin. True gospel change kills sin and cultivates new life. Tandaan niyo, true gospel change kills sin and cultivates new life. Ephesians 4:28. Tignan niyo to. Ito yung sinasabi kong vivification. Ang nagnanakaw, huwag nang magnakaw pa. Ayan ang mortification. Ano yung vivification?
kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. So, kailan ang isang magnanakaw, hindi na magnanakaw? Pag tinanong mo ang mundo, sasabihin nila, ay kapag tumigil na siya sa kanyang pagnanakaw. Pero ang sabi ng Biblia, kapag nagsimula niyang gamitin ang kanyang mga kamay sa pagtatrabaho, sa pagbibigay at pagtulong, doon tumitigil. At doon, pwede nating sabihin, hindi na siya nagnanakaw. Pinapalitan mo yung mga bagay na ginagawa mong mali nung isang bagay na maganda. Kailan ang sinungaling hindi na nagsisinungaling? Kapag ka pinigil niya na yung kanyang bibig sa pagsisinungaling? Hindi! Sabi ng Bible, kapag ka nagsalita na siya ng katotohanan. No? Kailan ang galit naruruled? No? When is an angry man no longer ruled by sinful anger? Kailan? Hindi yung kinukontrol mo lang yung emosyon mo. Kundi yung gumagawa ka na ng mabuti. Yun ang eksaktong punto ni Pablo dito sa Ephesians 4:31-32. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway-away, paninirang puri ay inyong alisin pati ang lahat ng kasamaan. Ano yung sumunod na salita? Maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin, nagpapatawad, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So, anong ibig sabihin? Yung ginagawa mong mali, pinapalitan mo ng mabuting bagay. Doon na aayos yung isang ugali na hindi maganda. No? Doon na aayos. Kung ikaw ay magagalitin, papalitan mo yan ng mga bagay na mabubuti. Upang sa ganon, hindi lang napigil mo ang iyong emosyon, nakagawa ka pa ng tama. At doon, narurule out na o narurule na you're no longer ruled by sinful anger. So, brethren, pakita natin sa mundo na bagamat tao pa rin tayo at magkakamali pa rin tayo, magkakasala pa rin tayo, may binago ang Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus ang nagbabago ng buhay ng tao. Hindi lang niya binabago yung destinasyon, kundi binabago niya rin yung disposisyon. No? So, si Jesus, hindi lang siya nagpumunta para iligtas at tubusin at patawarin tayo sa pamamagitan ng sakripisyo niya doon sa krus. Kundi, tinransform niya rin yung buhay natin. At hinuhubog niya ito sa tamang pananaw at tamang pag-uugali. One way we can display this transformation ay sa pamamagitan ng papaano natin hinahandle yung galit sa tamang paraan at sa paraan ng Diyos. Godly way. Kaya, yun ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Truly God is good. Truly God is powerful. He is helping us in many ways. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming napagbulay-bulayan ngayon pong hapong ito. Nawa, ang lahat ng ito ay isinulat mo sa puso namin. At ang mga katotohanan na galing dito ay mailapat namin sa pag-handle namin ng isang emosyon na medyo mahirap i-handle, yung pong anger. Sana mai-direct namin ito sa tamang paraan. Sana ay mauwi ito sa magandang pakikipagkasundo. At sana ito ay mapalitan ng mga mas magagandang katangian upang sa ganon patuloy kaming makapamuhay ng kalugod-lugod sa inyong harapan. Pero hindi namin kayang gawin ito on our own. We need your strength. We need the Holy Spirit to help us. We need your power na siyang makatulong para lalo kaming maging makalakad ng ayon sa iyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ay lahat ay tumayo mga kapatid sa ating huling himno.